Magandang araw, Pilipinas. Bayan kong liyag. Kumusta po kayong lahat? Narito po ako ulit, ang inyong lingkod nagbabalik para gumawa ng isang reaction dito sa video na ating napanood. Sa video ni Senator Marcoleta na talaga namang napakahalaga at napakaganda ng gustong ipanukala ng ating butihing senador na si Senator Rodante Marcoleta. Tara po, sama-sama nating panoorin ang isang kahangahangang video or kahangahangang performance na ginawa ng ating butihing senador na talaga namang masasabi ko na sulit talaga ang boto ng sambayan ng Pilipino dito kay Senator Rodante Marcoleta. Tara, umpisa na po natin, wag na natin patagalin. Affordable, transparent, reasonable, competitive. Sinasabi ng IPIRA eh. Ba't mo kasi nilagyan ng VAT? Kaya nga naging exorbitant. Pinagmulan natin ay affordable. Ba't nyo nilagyan ng 12% VAT? Sino bang may idea nun, Mr. Chair? And Mr. Chair, dadako ako ngayon dun sa affordable. Kanina pinag-uusapan natin yung quality, reliable, and secure supply of electric power. Pero yung affordable, nandun din po yun. Section 2, paragraph B. Tama, President Nograles. So yung affordable, ito yung walang kamatayang issue, yung affordable na to. 24 years ago, we crafted a law. Ang pangalan ay IPIRA. Talagang nakalagay, affordable. Tapos pagka binasa mo pang pababayan, transparent and competitive. Mga ganun competitive price of electricity, fair, under a regime of free competition in order to make our products globally competitive. Nakalagay. Pero talaga pong hindi natin very, very elusive yung affordable. Kasi unang-una, tingnan po ninyo yung lifeline rate program natin, which is stipulated under Section 23 of IPIRA. Merong kasing ladderized yan Pero in case of Meralco, alam po ninyo yung 100% na free lang, 20 kilowatt hours. Kawawa. Para malibre ka ng 100%, kailangan ang ginagamit mong kuryente hanggang 20 kilowatt hours ka lang. Pa nagsindi ka lang ng 3 bombilya maghapon, tapos tigilan mo na yan. Bakit? Diba? Nakita nyo po yun, mga kababayan. Kasi ginawa lang tayong parang ginawa tayong parang timawa. Parang nilimusan na lang tayo dun sa free na yun Which is sobrang argabyado ng mga Pilipino dyan sa naging na yan. Naging, hindi ko alam kung naging batas ba yan. O masabi nating sistema dyan sa ng kuryente. Samantalang noon, nung ako'y bata pa, natatandaan ko ang kuryente namin napakababa lang Nasa 80 pesos pa lang. 80 pesos lang ang kuryente namin noon. Malaki na pag umabot ng 100. Pero noon mataas pa naman kasi ang value ng pera noong araw. Pero kasi natatandaan ko noon hindi parang hindi ako sigurado, pero sa pagkakaalam ko dati nung bago maging presidente si Ramos, yung electricity natin noon hindi sa kumbaga, hindi siya private, kumbaga sa gobyerno siya. Hindi ko alam kung paano naging Meralco yan.
Kaya ano simula yan nung ma-acquire ng Meralco, ayan na, sunod-sunod na yung pagtaas. At hindi lang yun, mga kababayan Maano pa talaga yung pagtaas niya, so ano merong mga basta na lang sasabihin na magtataas kami ng ganito, ng hindi maipapaliwanag kung bakit nagtaas. O minsan may sinasabi silang dahilan, dulot ika ng mga ganito, mga ganyan. Na very unreasonable naman ang hira na ano. Tapos meron pa silang sinasabing system loss na yung mga ninanakaw na kuryente, bakit sa consumer nyo sinisingil? Which is dapat responsibilidad nyo yun kayong mga may-ari ng kumpanya ng kuryente na yan. Responsibilidad nyo dapat yun na kayo yung humanap ng mga ninanakaw na yun. Dahil ginagawa nyo sa amin nyo na siya sinisingil, syempre nababawi nyo yung bakit nyo pa hanapin yung mga ninanakaw na kuryente, di ba? So sobrang agabyado ang mga Pilipino dito sa kuryente na to. Sobrang agabyado. Kaya ito isa to sa pinambudol ni ni BBM Ipinangako niya na bubuksan niya yung Bataan Power Plant ulit Kasi kung mabubuksan yung nuclear power plant, magkakaroon sana tayo ng murang kuryente, pero tingnan nyo, wala. Hindi sinilip ewan ko, sinilip lang pero wala lang. Hindi, kunyari may gagawin pero wala namang ginawa. Puro pangako. Sige nga, tingnan pa natin to. Tuloy natin. Po ganon, Madam ERC. Sa Meralco, ang consumption bracket discount niya po ay, let's say, 0 to 20 kilowatt hours, 100%. Samantalang sa Ilocos Sur Electric Cooperative, 0 to 15, 30%. Ano? Sa Tarlac Electric Cooperative, 20%, 20 kilowatt hours, 100%. Sa Surigao del Sur, electric, Surseco 2 yata ito. 0 to 15 kilowatt hours, 20%. Sa Pampanga, 0 to 15 kilowatt hours, 50%. Sa Antique, 1 to 15, 7%. Hindi ko po maintindihan ito, ba't nagkakaiba-iba? Electric Cooperative sa Pelco 1, 16 to 20 kilowatt hours, 40% ang discount. Yung Anteco, 16 to 20%, 5% ang discount. Bakit po ganito? Talaga pong hirap na hirap ako dito. Bakit hindi po at least uniform ang pagbibigay ng discount? Hindi ko po sinasabi na dito sa discount na ito ay talagang sapat na para maiangat natin dun sa affordable. Dito pa lang naguguluhan na ako. Gusto kong pag-aralan, kaya lang, pasensya na po kayo, napakahirap intindihin ito. Bakit po nagkakaiba-iba? Mr. Chair, can I respond? Yes, sir. Yung pong original na Lifeline program na ngayon ay pinatutupad pa, ito ay nadisenyo noong time na ina-unbundle natin ang rates ng mga distribution utilities. At ang nangyaring disenyo ay per distribution utility. Dahil ang Lifeline program ay isang paraan ng pagsusubsidiya ng mga marginalized consumers, noong nadisenyo ito,
ang subsidy ay manggagaling doon sa subsidizing class within the same distribution utility. At yung isa-subsidize niya ay yung mga marginalized doon din sa same na distribution utility. May mga distribution utility na malalaki tulad ng Meralco na kung saan marami ang pwedeng panggalingan ng subsidy. Kaya nung dinisenyo siya, ang isang pamantayan naman na ginawa ay dapat yung subsidy charge o yung lifeline subsidy charge will not exceed 10 centavos. At nung dinisenyo, tiningnan kung magkano ang malilikom kung ito ang limit, nakita na sa halagang 10 sentimo na i-charge mo dun sa subsidizing class ng Meralco customers, maaari ka pong makapag-extend ng discount up to 100 kilowatt hours na konsumo ng mga marginalized or yung low consuming. Pero dun sa iba tulad ng electric cooperatives na maliliit lang, predominantly maliliit lang din ang konsumo at yung subsidizing class ay maliit lang din, para ka makapag-extend doon sa marginalized customers na hindi naman mag-exceed sa 10 centavos yung lifeline subsidy charge, kinailangang ibaba mo yung threshold. Kaya meron doon na ang kanilang diskwento ay kung meron lang silang konsumo na hindi lalampas ng hindi lalampas ng 20 kilowatt hours. Kasi naintindihan ko po yun, Mr. Chair. Ang hindi ko po makuhang mabuti ay yung pinag-uusapan natin na lifeline rate. Lifeline kasi, ibig sabihin talaga pantulong eh. Bakit ang Tarlac Electric Cooperative sa Limbawa nakakapagbigay, nasusundan niya yung sa Meralco na yung 20 kilowatt hours 100% na ililibre niya. Katulad ng Meralco, bakit lahat na ay walang nakagawa ng ganon? Isip-sipin po ninyo, yung Pampanga, mas malaki ito kaysa sa Tarlac. Hanggang 15 kilowatt hours lang ang 50% niya. Yun ang hindi ko makuha. Paano, pag sinabi po ninyong, halimbawa, yung 15 kilowatt hours na consumption ng isang household, yun lang ang bibigyan niya ng kalahati, 50%. Gaano po ba yun? Hindi po pang buhay yun eh. Hindi lifeline yun eh. Lalong-lalo naman yung iba, walang nakaano kahit isa. Ito, Cooperative Inc., Anteco, 16 to 20 kilowatt hours, 5%. Eh siguro po kung langgam lang ang pinag-uusapan natin, sa langgam pwede na po ito. Pero tao po itong mga ito eh. So paano po nakalampas sa inyong radar ito? Paano po natin masasabi na lifeline rate? Yun nga po, yun yung original na design ng Lifeline program na nakabase doon sa individual distribution Yun po utilities. yung original design. Ngayon nga po, mayroon na tayong ipapalit na kung saan ang diskwento ay ibibigay across the country regardless of the distribution utility at ang lifeline subsidy charge ay pare-pareho din na i-impose. Ganito na lang. Yung proposal ko po, meron akong bill eh. Para po maging ganap na maramdaman ng bawat household, lalo na po yung mahirap. Ito po kasing lifeline rate was intended for our poor people. Yung talagang walang-wala ito eh. Ngayon, ito pong ladderized na ito na hindi pare-pareho talaga. Naintindihan ko naman sapagkat hindi naman pare-pareho po yung pinanggagalingan ng mga electric cooperatives, halimbawa, o lahat ng distribution utilities. Pero pare-pareho naman ang kalagayan ng household, talagang hirap na hirap. Ito po, alam na ni Mr. Chair ito, meron po kaming panukalang batas na lahat po ng households na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours pababa. Dapat na po nating ilibre lahat yun. Hindi po kayo makasagot. Ito napakaganda nito kapag na-implement talaga ito. Yung
200 kilowatt hours pababa. From 20 kilowatt hours na current system na ngayon ay umiiral na barya lang, kung totoosin, ano yun kumbaga kuryente mo lang yun sa CR di ba? Ngayon kung ito matutuloy, ito napakaganda nito, napakaraming ito yung isa sa ipinangako niya nung nung tumatakbo siya na pambihira nung kakapanalo niya lang, hindi pa nga siya wala pa nga inaugurate, ano ba tawag doon, hindi pa nga siya nakakapanumpa nun, sinisingil na siya doon ng nagpapanggap na taong bayan doon sa Facebook nakita ko na ewan ko ba, ang dami kasi mga ngayon hindi ko alam kung troll yun o tangaong bayan o taem bayan, pero kasi mga ganun na nasa na daw yung yung pinangako ni Marcoleta na libreng kuryente, may mga ganun hindi pa siya nakakapanumpa, hindi ko alam kung tanga yun o ano. Going back, napakaganda nito, laking ginawa nito sa mga kagaya nating walang aircon sa bahay, tipong electric pan lang, tas maliliit na napakarami matutulungan nito kaysa ilagay mo sa mga ayuda, yung mga tupad-tupad na yan, yung mga akap-akap na yan, nababudgetan nyo yung akap ng bilyon-bilyon, tapos hindi naman lahat nakakakuha. Sa mga kaibigan lang ni Kapitan o ni Kagawad yung mga yan hindi lahat. Tapos magkakaroon ka pa ng utang na loob sa politiko pag nabigyan ka, di ba? Itong ni Marcoleta na to, lahat makikinabang lahat ng mahihirap nang hindi dadaan sa mga politiko. Tapos sigurado pang lahat makakakuha, siguradong lahat ng mahihirap, di ba? Sana talaga maanohan to kasi ito sa pagre-research ko, itong national electricity natin na privatize noong 2001, yun yung binabanggit ni Marcoleta kanina. Ito basahin ko na lang. The privatization of national electricity in the Philippines started with the enactment of Electric Power Industry Reform Act. Yun nga yung binabanggit niya na EPIRA on July 8, 2001. Sino bang presidente noong 2001? College ako noon si ERAP, si Gloria na ata, kasi parang college ako nung napatalsik si ERAP gumraduate ako 2001. So yung mga panahong yun pala yan na na-privatize. Simula nung na-privatize yan doon mo nung naramdaman na talagang lumaki yung bill ng kuryente. Nung araw talaga nasa 80 pesos hanggang 180 ganyan, hanggang sa umabot na ng nagiging 500 na, nagiging 800 na. Ngayon kami, ang bill namin ng kuryente namin maabot na ng ng 1,500 hanggang 2,400, depende kung maraming tanggap na tahi yung asawa ko. Ganon. Kaya kung matutuloy ito, napakaganda. Pero meron akong naiisip na mas maganda dito na kung saan ma-acquire ulit ng gobyerno itong national electricity natin, kasi yun, pag nangyari ulit yun, talagang babagsak ulit ang presyo. Napakaganda ng impact nun sa ekonomiya. Nangungutang nga tayo para ipang-ayuda ba't hindi tayo mangutang para bawiin natin sa
sa mga oligarchs tong mga nawala sa atin, di ba? Ang daming negosyo ng Pilipinas na nawawala eh. Na pinakikinabangan lang ng iilan. Ang nagiging dulot eh kahirapan sa nakararami. Di ba? Ewan ko kung hanggang pangarap na lang yata yun eh. Kung maano pa ulit. Kasi dati naman sa atin yan eh. Yung NPC, Napocor, di ba? Napocor ba yun? National Power Corporation. Kaya lang noon kasi palaging brownout nung panahon ni ni Ramos, di ba? Kaya parang tapos nung in-upgrade, in-acquire ng private sector. Yun yung pagkakaalala ko diyan eh. Ito, ini-research ko private NPC assets, at least 70% of NPC's generating assets in Luzon and Visayas were to be privatized within 3 years by around 2004. Tapos promote competition, encourage private sector investments and development of indigenous and renewable energy sources. Improve efficiency, enhance operation and economic efficiencies, leading to reasonable electricity rates. Dami pa. Tapos meron pang Psalms Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation created to take over NPC's generation assets liabilities. Ayan, di ba? Tapos ito yung current status niya. Psalms ongoing roll of December 2024. Psalms has privatized 82% of generation assets. Mantakin mo yun, 82% na. Di halos wala na. Kaya ganun. Kaya malaki yung kuryente natin kasi private siya private entity siya. Hindi siya sa pag-aari ng Pilipinas. Maganda sana kung yun ang although magiging madugo siya sa tingin ko para ma-acquire ulit ng gobyerno, pero ang naiisip ko kasi doon, nangungutang nga tayo para sa iba eh. Ba't di tayo mangutang ulit para sa para mabawi lang to, di ba? Mangutang tayo para bayaran natin ng yung mga yan. Bilhin natin ulit. Nangungutang nga tayo para nakawin lang eh. Nakakapanghinayang. Tsaka itong ito si Senator Marcoleta, sulit na sulit talaga yung boto natin dito. Sana talaga Senator Marcoleta, ipagpatuloy nyo po, ipaglaban nyo po ito. Kailangan to ng sambayanan. Sana wag po kayong tumigil hanggat hindi nyo na-achieve to. Kasi nakikita natin sa mga nangyayari ngayon. Kung sino yung gumagawa ng mabuti, siya yung siya yung ginagawa ng kung ano-ano. At naniniwala po ako sa Senator Marcoleta. Sana ipaglaban niyo po kami. Maraming salamat po sa inyo. Magpatuloy po kayo sa nandito po kami palagi nakasubaybay. Siguro hanggang dyan mga kababayan, maraming salamat po. Magpatuloy po kayong sumubaybay dito sa channel na to. Sa mga nakasubscribe na, maraming salamat po sa inyo. At sana sa mga hindi pa nakasubscribe, baka naman pakipindot nyo na po yung subscribe button dyan para magtuloy-tuloy po yung channel. Gusto ko po talaga makabahagi para sa ating bayan. Kasi sobra na talaga. Hindi ko na kayang manahimik. Sobra na talaga. Ayan. Hanggang dyan mga kababayan, mahalin po natin ang Pilipinas kahit nahirapan na tayong lahat. Peace out.